paano ang magandang paghawak sa yarn para hindi siya masyadong mahimpit o hindi siya masyadong maluwag. Basta tandaan yung buntot nandito sa harap mo lagi. At ang working yarn, at tinatawag na working yarn, yung yarn na nakadugtong sa yarn ball. Ito ang yarn ball. Ball of yarn. Ano. Tapos, ang tension mo, magbabase sa paghawak mo ng yarn ng nakadugtong sa yarn ball. Usually, ganito. Basta ito yung tail ha. Iikot, tapos nasa yung tuturo. Tapos, para magkakaroon ka ng tension, yung mga daliri mo, ganun. Ganyan. Ito yung nag-tension. Yan. Mahirap siyang kunin. Dahan-dahan, masikip. Pag gusto mong luwagan, open mo lang yung daliri mo. Diba? Mabilis na yung yarn. Ganon, unang paghawak. Snake. Tapos, ang buntot dito. Try natin magawa ng slip knot. Slip knot. Ikot. Hawak. Pasok ang hook. Yarn over. Pull up a loop. Tapos higpitan. Para mahigpitan, hilain yung tail. Yun ang slip knot. Yung sa tension, parang ahas sa mga daliri. Hawak dun sa slip knot or sa tail. Tapos gawawa ng chain. Ito, kusang mag-glide yung hook. Yung yarn. Kusang nag-glide. Kusa itong umaandar. Yan, sakto lang yung tension niya. Kapag ka naman masyadong mahigpit yung hawak mo, ganito yan. Parang medyo mahihirapan kang kunin papasok sa loob ng hook, sa loob ng loop na nasa hook. Pag mahigpit yung tension mo. Ganyan. Pag masyadong masikip, ang iyong pagkakahawak, magiging mahirap ipasok yung working yarn sa loop na nasa hook. Ito mahirap. Pagka naman loose, magiging malaki yung magagawa mong chain. Pag loose yan, ganyan. Madali nga siyang maipapasok sa loop na nasa hook, pero ang magagawa mong chain, malalaki. Masyadong maluwag. Masyadong masikip. Yung pagka masikip, mahigpit yung hawak mo sa yarn, masikip yung kalalabasan. Masyadong maluwag, masyadong malaki yung kalalabasan. Ito tama lang. Another way na paghawak ng yarn, tail ulit, ikot sa little finger, sa yung liit, tapos sa yung tuturo ulit. Ganyan siya. Yung una, kanina, di ba umikot siyang ganyan na parang ahas? Yan. Yung una. Yung ngayon naman, iikot lang siya dito sa yung liliit. Tapos, dito na. Ngayon, ang mag-aano ng tension nito, si hinliliit lang, nag-iisa lang siya. Si hinliliit lang. Ito. Diba? Tapos, meron pang isa, hindi ako sanay sa gantong hawak. Yung nakaganto. Parang Yossi.
Ang nag-ano ng tension yan, itong dalawa lang. Ito lang siya. Bali, nakalaylay lang na ganyan yung working yarn niya. Walang ibang ano. Ito lang yung nagbabasis, mag-ano ng tension, nagpo-control. Try natin ginawa ng sila. Ikot, hawak, pasok ang hook, yarn over, pagbalot, titan, hilain ang tail, tapos hilain ang working yarn, parang loop. Tapos balik tayo sa tension. Masyadong maluwag yung ano. Masyadong akong naluluwagan sa gantong hawak. Masyadong madulas yung yarn. Kapag ganito yung hawak ko. Wala siyang tension at all. Pwede rin naman yung nakaganto. Another option, pang-apat. Paganto. Tapos ikot mo siya, yung tuturo. Yan. Ikot ng dalawa. Ito yung working yarn mo. Ito yung pupunta sa tail. Diba? O kaya, pwede rin naman yung nakaganto. Tapos, hawak. Ito. Tapos, syempre, kailangan mahawakan yung tail. Ito. Ang magbibigay ng tension, itong dalawang daliri mo. Natin hilain yung tail. Okay din naman yung tension niya. Kasi lumuluwag kasi imbis na nandito, pagka hinihila ko to, unti-unti siya pumupunta dito. Eh yung dito, lumuluwag kasi masyadong malaki yung spaces. Another option, yung iikot naman dito, ang tension niya nandito. Yung tuturo. Para lang siyang yung sa ang tension is yung nasa nililiit. Ito naman ay nasa tuturo. Tapos ang working yarn mo loose end dito. Another option, yung dito ang hawak. Tapos ikot sa yung tuturo pa din. Ang hawak ng tail mo, si middle finger tsaka si thumb. Option. Yun. Pwede rin yung sa hindi na ganito lang. Isang ganito lang. Diretso ka na dito sa yung tuturo. Hindi siya nakaikot. Kung mataba yung daliri mo, katulad ng sa akin, pwede siyang, ito na kasi yung nagbibigay ng tension. Pwede rin naman kabila. Dito ang daan. Sa loob. Ganun din, baligtad lang. Nasa loob lang yung ano. Ayun. Sana makatulong. Practice mo lang lahat yun. Tapos, kung saan ka pinaka-komportable, yun yung gamitin mo palagi. One, two, three. Hindi na siya sunod-sunod kasi baka matanda. 3, 4. Kaya, pabaligtad na ikot naman. Tapos, dito lang. More on hintuturo talaga. Yung iba, meron pa ako nakikita, nakaganyan sila. Ang may hawak sa work in progress nila, yung hintuturo din, hindi yung middle finger. Ako kasi yung middle finger. Sila, yung hintuturo din. Tapos, yung kanilang tension, nakaganyan, nakadikit siya. Para kasi sa akin, maraming galaw yung ganun.
Yung kapag kasi yung tuturo pa din yung ano, parang ang daming trabaho yung tuturo kapag nakaganto. Diba yung hawak, tapos aangat siya, tapos hahawakan niya ulit. Unlike kapag nakataas siya, yung tuturo ko, kasi middle finger lang yung nakahawak, steady lang yung tuturo ganyan. Ayun, yung dito, ito talaga yung pinaka-difficult. Masyadong maluwag yung nagagawa ng chin. Ayun lang. Thank you for watching. Kung natapos mo.